Wow. Sleeper na sobrang laki. Ayan. Ito yung interior ng sleeper bus nila. Sobrang ganda. So, pwedeng dalawa. Ayan, oh. Pwedeng dalawa ang magkasama. Parang, parang nasa bahay yung nakatablet na adjust. So, yung front area nitong Laksana is 2x2 with bigger seats. Tignan natin yung nandun sa likod. May kakaiba akong nakita eh. Sleeper bus na dalawahan. So, allowed sa kanila na may magkasama dito sa sleeper bus. So, hindi ko lang alam paano pag, halimbawa ako, tapos merong ibang pasahero, no? Malayong malayo talaga sa Pilipinas. Pero ang laki ng bus community nila. Yung bus industry nila. Aldila, terima kasih. Para magkaroon ng ganitong exhibit. Diba? Ang daming tao. So nandito tayo ngayon sa Jakarta, Indonesia para silipin itong motor show nila dito sa Gaikindo International Auto Show. Ano bang meron dito sa motor show nila? So lahat ng mga bodybuilders at na meron dito sa Indonesia makikita natin ngayon dito sa motor show. So ngayon sisilipin natin kung ano bang meron sa mga buses dito sa Indonesia at anong difference ng mga buses nila from the Philippines. So tingnan natin at silipin natin ng detalye kung gaano ba kaganda itong mga buses dito sa Indonesia. So tara, isa-isahin natin. So ito yung motor show o auto show dito sa Jakarta, Indonesia. So lahat ng mga bodybuilders na malalaki nandito ngayon sa motor show. So yung big four bodybuilders ng Indonesia naka-display ngayon dito. So hindi lang na bodybuilder, syempre kung anong brand ba yung mga naka-display, anong engine sa mga ang meron ngayon dito sa Indonesia. So malalaman natin ano bang mga engines, chassis ang ginagamit ng mga Indonesians. Sisilipin din natin kung ano ba ang designs at pagkakaiba ng mga body ng Indonesian buses from the China at Philippines. For this whole, titignan natin si Adiputro ng Indonesia. So, sisilipin natin ano bang meron dito sa bodybuilder na si Adiputro. Anong mga brands ng chassis and engines na ginamit nila at anong klase mga buses ang meron sila for their market dito sa Indonesia. So, tara, tingnan natin ano bang meron dito. They have bigger buses na 6x2. And then, merong maliliit. So, this area is for Mercedes-Benz. Mercedes-Benz with bigger bodies. And they have also Volvo. So, this one is Volvo chassis. And then, they have Hino from Japan. Then, they have also a mini bus. The 12-meter buses. So, ang model ng mga buses ni Adiputro is jet bus. So, lahat ng klase buses nila, kung tawagin nila, is jet bus. There are different kinds of jet bus lang. They have bigger jet bus, they have smaller for long haul and for short trips. So, ayan. So, ito yung lineup niya for long haul buses, bigger buses, Scania, Volvo, and ang chassis na ginagamit at double windshield, 4.2 ang height. Itong ganitong modelo, si Adiputro yung may design. So mamaya sisilipin natin ano bang meron sa loob nito. So ngayon, based sa design, like ito, Scania engine. So meron siyang logo ng Scania rito. Very simple. So tama lang din yung ginawa natin na logo ni GV Florida dun sa kanyang new Scania na parang same lang ng headlight. Parang high gear Parang high gear yung design nito. Nilagyan lang din nila ng logo ng Griffin ni Scania. And then yung bodybuilder name.
This unit is a super high decker bus. So, napakataas ng bus niya, oh. Napakataas. Meron pa siyang parang box dito na compartment eh. Tapos yung compartment niya rito, halos kasing laki ng tao na talaga. Diba? 6 by 2. Anong taas, sir? 4.2. 4.2 ang taas. Ay, Ito yung 12 meters siguro. So, Mercedes-Benz chassis engine ang ginamit nila dito. So, for this kind of bus, sobrang laki ng windshield. Ganito yung design ng kanilang mga standard deck na buses. Tapos, may design ng Adi Putro. Parang higher din eh. Ito yung ilaw. Tapos, singkit dito. Wala lang ganito sa higher. Yung V12. Tapos yung ibang isang klaseng bus nila, high decker din siya. Pero two-piece windshield. Tapos bakit kaya may partition yung yung driver niya? Parang train, no? Tsaka ang ganda ng kulay, metallic green. Metallic green yung metallic green. O silipin natin tong standard deck na Mercedes-Benz ng Adi Putro. So pagpasok mo, meron siyang extension step. So additional step para pag-akyat mo, mas madali. Then pagdating dito sa taas, wood type vinyl din ang gamit nila. So ngayon dito sa Indonesia, right-hand drive. So kaya yung hintuan niya nasa left. Pumasok tayo sa left. Yung driver, ito, dito sa right side. So manual na Mercedes-Benz. Ganda ng upuan nila. Oh. Ganda ng dashboard. Ganda ng design ng dashboard. So ito yung interior niya. 2x2 siya na regular setup. So ang nagagandahan ako dun sa warm light na design nila. So closed yung overhead luggage compartment niya na merong ambient light dito. Dito naman sa aircon vent niya. Maganda rin. Sariling design ng Adi Putro rin to. Then meron pang ganitong klaseng design. So yun, pare-pareho naman yung design ng iba't ibang bus pagdating dito sa mga ilaw niya. Ganda yung kortina eh. Gandang klase ng kortina. So maganda. Gandang klase. Ganda ng gawa nila. In fairness, yung Indonesian buses, maganda silang gumawa. Pwede lumebel sa China. Actually, kung tutuusin, medyo European yung yung level nila eh. Based dun sa mga nakita natin before sa Europe, may laban yung mga Indonesian bodybuilders. Ang lang sa kanya dito sa standard buses nila, one-piece windshield siya na sobrang laki. Ayan, sobrang laki. Hindi kagaya ng mga one-piece windshield ng China buses. Simple lang, maliit. Ito sobrang laki. Nakakatakot lang sa atin pag nabasag. Pero yun yung traditional design ng mga Indonesian buses eh. Actually, yung iba nga, double windshield kung tawagin. So, tingnan naman. Yeah. Thank you. So, yan. So, tignan naman natin yung Scania. Yung Scania chassis. So, dito sa likod natin, Scania buses naman na double windshield. So, ito yung mga Scania buses ng Adi Putro. So, siguro yung mga Scania buses, for long haul nila ginagamit. 2x1. 2x1. Bed. Oh. Sleeper. Oo, 2x1. Magkatabi na 2x1 na sleeper. Oo, magkatabi. So yon, yung mga Scania bus chassis, ginagamit nila for long haul talaga eh. So, ang design ng mga long haul buses nila, commonly sleeper bus, 2x1, tapos parang neoplan din yung design, double windshield. So, double windshield, kung tawagin nila to is jet bus. So, pasukin natin. So, common sa Adi Putro yung design ng harap niya na singkit na parang Higher V12. Can I... Tapi untuk tidak diduduki ya Pak? English. Don't force sit.
Don't sit. Yeah. Thank you. So, this Scania bus is a sleeper. Wow. Sleeper na sobrang laki. Ngayon lang ako nakakita ng sleeper na sobrang laki. So, anong klase yung sleeper niya? So, pagpasok natin dito, sakto lang yung aisle. So, maybe 2.55 ang lapad ng bus. So, ngayon, ang design ng sleeper niya is 2x1. So, pwedeng dalawa. Ayan, oh. Pwedeng dalawa ang magkasama. Kung halimbawa, mag-asawa kayo, di ba, mag-partner kayo, dalawa kayo dito. So, bawal lang testingin. Mahaba, oh. Tsaka tama yung design talaga ng sleeper na hindi flat. Para yung paa mo, nandun pa sa kabila, mas maluwag. So, ayan, ang ganda ng ang ganda ng design niya. So, wala siyang, yung TV niya, parang, parang nasa bahay, yung naka-tablet na adjust. Then, dito yung lagayan ng tubig. Ganun din yung niya. Overhead air conduct. Then dito sa isa, single bed. So parang sleeper din sa Vietnam, pero actually yung design niya parang kay Florida oh. Tapos mahaba rin. Tapos ang maganda, yung TV niya na-adjust. Parang sa bahay, parang nasa bahay. So doon naman sa taas, ito, ganito, mataas yung overhead niya. Actually yung kahit dito sa baba, mataas yung overhead height, kaya hindi ka mauuntog. 5'5" yung height ko. Sa atin, merong pang konti. Yung mga sleeper bus natin ng mga 3.8. Ito palagay ko nasa 4 point something, 4.2 ang taas. Sobrang taas oh. Ayan. Ito yung interior ng sleeper bus nila. Sobrang ganda. 2x1 na sleeper. Tapos yung hagdanan niya, hindi ko lang masyadong type or kasi siguro ito yung traditional na design ng sleeper bus dito sa Indonesia. Pero at least medyo malaki yung tapakan, then ahahawak ka rito. Then yung vibes niya parang hotel vibes. Warm light, then may TV kang ganyan, meron kang lagayan ng tubig. USB pala to. Pwede kang mag-charge. Then kung halimbawa mag-partner kayo, mag-asawa, yan, dito kayo. Isang magandang concept no? 2x1 na sleeper. So sa atin kasi more on 1x1 na sleeper. Ayos to, may cabinet din dito. May cabinet din siya rito. Then ngayon, hinahanap ko yung CR. Asan ang CR nila dito? So, ang CR niya, andito. So meron siyang partition sa bawat pintuan para kasi siyempre sleeper siya para talagang tahimik. So ito yung CR. Ito yung sleeper bus ng Indonesia. So 2x1. So ito yung dalawahan, then ito naman yung isahan. First time natin makakita ng 2x1 na sleeper. Sobrang taas niya, sobrang lalapad ng beds. Then ang design is parang hotel. So, pero paano nga ba? May kurtina rin siya. So, meron din siyang kurtina. Then, hotel vibes talaga. So, sleeper with hotel vibes. Ito yung literal na sleeper bus na hotel vibes. Yung ilaw, very hotel vibes. And then, kung makikita mo yung dito sa kanyang cabin, may sariling TV na parang nasa bahay o nasa hotel. Napakaganda ng bed. So, ito yung bed niya. So, leather type. Ganda ng pagkakatahi. So, iba rin gumawa yung mga Indonesian. May laban sa China, may laban sa mga Vietnamese, diba? So, hindi lang natin alam kung magkano aabutin pagka ganitong klaseng design ng bus. Although ito kasi 6x2 na Scania chassis, design for long haul, design for mas maraming bed at mas mataas na height. So, yan. Exit or entrance niya, lahat ng pintuan, meron siyang, lahat ng entrance and exit niya, meron siyang separate na pintuan. So, ayan, may separate na pintuan.
So, mas magiging tahimik. Walang istorbo dun sa mga pasahero. Unlike sa atin na unlike yung mga Vietnamese sleeper buses at yung mga local sleepers natin, very simple lang. Pag akit mo, yun na. Ito talagang walang istorbo. So, tingnan natin yung sa harap. Meron din pintuan. So, ayan. Ito yung kanyang interior. So, ganda ng lighting. 2x1. Then, ito yung bed niya. Ito yung lower bed. And then, pag galing ka naman dun sa harap or lalabas ka sa harap, ayan, meron siyang pintuan. So, mas tahimik yung magiging feeling mo dito sa... Actually, meron dito. Meron pang mas magandang area. Dito sa unahan, sa upper cabin, since double windshield siya at mataas, merong isang magandang pwesto na kitang-kita mo yung daan. Nakakatakot lang syempre kung may aksidente, lipad ka dun. Pero hindi naman siguro. So yun. Ganda na itong pwesto na to. Nga lang, hindi siya nahihiga masyado. Hindi, nahihiga rin. So yan. Ganda nito. So this chassis is new chassis ng Scania. So this is a new chassis ng Scania. Hindi ko alam kung anong model, pero base dashboard at manubela, bagong Scania chassis to. So ito yung interior niya, exterior, may hubcap pa. Hindi sila gumamit ng Alcoa rim. So super high decker. Ang ayoko lang dun sa middle door niya is hindi swing out. Hindi siya swing out. Aray. So this bus is a 6x2 chassis, Scania chassis. I don't know what kind of Scania engine ang ginamit. Ganda parang China din. And then ang taillight na ginamit nila is parang yutong ang design no? Ayan. Ang lalaki. Tapos meron pa siyang parang bulbar dito. Kaya para siyang itong protection siguro pag may alanganing kalsada. Sa ahon. So, yan. So, wala sa likod. Wala siyang emblem ng Scania. Adi Putro lang. Ito naka-Alcoa. Yung isang Scania naka-Alcoa. So, ano yung isang Scania na to? So, this Scania is 2x2. So, itong Scania naman na to is 2x2. Seats na malapad. Sobrang lapad ng seats niya kasi kung mapapansin mo, maliit na yung aisle. So, yan. 2x2 naman to. Ito yung logo ng Adi Putro. So, yan. Ang laki Sobrang laki ng body nila. Tapos, yun nga. Yung pintuan niya, hindi swing out. Ito yung model code niya.
So this one is K450. Shit, so 450 horsepower na Scania engine ang ginamit nila. Sobrang laki. Since this bus is for long haul, siguro yun nga, sobrang hahaba ng biyahe nila. 450 horsepower. So 450 horsepower na Scania ang gamit ng Adiputro dito sa kanilang mga jet bus na sleeper and na 2x2. So grabe. Kung meron tayong 410 horsepower na Scania, dito sa Indonesia, 450 horsepower ang gamit nila for this sleeper buses and 2x2. So other buses na meron sila is Volvo. So ano yung meron sa Volvo nila? Ganun din, sleeper buses din. So hindi na natin naakyatin kasi pareho lang din naman. Pero kung makikita naman natin dito, meron silang sample ng shit. Ito yung luggage compartment nila. So kung makikita mo yung stribo, yung pintuan ng stribo, sobrang laki. Ang laki talaga. Then pwede kang magpasok ng isang enduro na motor. Ayoko lang talaga yung checkered na stainless steel na checkered plate. Yan, checkered plate. Pero very economical yung ganyan. So pwede kang magpasok ng motor. So pag kaya yung 5.5 kaya eh. Oh. Di ba? So yan, ang laki. Volvo chassis mo ito. Tingnan natin sa kabila yung so ito yung kanilang luggage. So nakita mo yung isang gulong nakatayo. Ganon katataas yung mga buses nila rito for long haul trips. Ang laki. Parang Neoplan. Medyo sumablay lang sila dito. Oh, tornilyo, simpleng tornilyo. Sablay lang dyan, pero overall sa interior, maganda. Ito yung Volvo. Anong chassis kaya meron dito sa Volvo? So ito, depende rin sa design. So ito namang Volvo nila, swing out siya na paharap. So tingnan natin kung anong BXXR, wala nakalagay. So wala. Ito lang yung chassis number niya. Pero wala. Yeah. So dito naman tayo ngayon sa New Armada. So they call it New Armada. Another bodybuilder dito sa Indonesia. Ito yung mga design naman ni New Armada. Pasingkitan na rin no? Kung tutusin. So ayan, New Armada. Pasingkitan na rin. Like sa Adiputro, singkit din. They have also bigger bodies for 6x2s. And then they have 12-meter bus, 4x2s. Then this one's with Volvo chassis. And then let's check the Scania chassis. So this one is a Scania chassis with 6x2 chassis. So super high decker din. Yan, super high decker din siya. Ito yung mukha niya. So singkit din. So kanya-kanya silang design. Kanya-kanyang trademark, di ba? Ang ginawa naman ni New Armada dito, nilagyan niya ng maliit na Scania emblem, then itong logo na to.
So, hahanap tayo ng ganitong logo for Scania natin sa Pilipinas. Double windshield din siya. Ang laki ng windshield sa taas. So, anong meron dito sa loob nito? So, ayan, oh. Iba yung design niya, oh. Paakyat ganun. Meron dito sa gitna sa wheelbase niya. Then, ngayon, tingnan natin anong chassis ang ginamit niya rito. So, this chassis is also a K450. So, uso dito sa Indonesia yung K450 chassis. So, ginagamit si Scania for long haul talaga. Kaya ang models ng Scania engine nila dito is 450 horsepower. So, grabe. Ang lalaking engine ang ginagamit ni Scania rito. Dinaig yung Pilipinas. Pasukin natin yung loob. Pagpasok mo, under cockpit siya. Mababa yung driver's area niya. Then, new chassis rin to. New chassis rin. NBG chassis rin ng Scania. And then, meron siyang tunnel. So, yuyuko ka rito. Yuyuko ka. Yuyuko kang ganyan. Yeah. And then, meron 2x1 dito sa wheelbase niya. So, 2, 4, 6 people lang kayang sumakay dito sa siguro for VIPs din, 'di ba? Ang baba. Sobrang baba nun. So para siyang tunnel nung chassis niya. So this area is for VIPs, for 6 people. So ito yung kanyang area. So ito yung CR nila. Hindi siya imported CR from China. So wow. Tingnan mo naman yung CR. Yung CR nila, yung sink, then parang banyo parang inodoro sa bahay eh. Oh. Then yung design parang tiles din. Then meron siyang pantry dito, may oven, may coffee maker, then may water dispenser. Then ngayon, yung second floor, so akyat tayo dun sa second floor. So, dito yung main passengers. So, pag akyat mo ng second floor, andito yung, parang quarters ng crew. So, ito yung second floor niya. So, 2x2 seats ang meron dito sa second floor. Uso dito sa Indonesia yung leg rest or footrest. So, kung titingnan mo, 2x2 na malapad ang upuan. Ngayon, pag umupo ka, ilalagay mo tong paa mo rito. Bawal lang atang umupo pero ganun ang design. So, hindi natin matry. So, ayan relax yung paa mo. Yun nga lang, kakain siya ng space. Kaya liliit yung capacity nung upuan. So, ito yung interior ni New Armada. So, ito yung aircon vents niya. So, ayan yung designs. Then, ito yung overhead luggage niya. Ayan. Ayan yung overhead luggage niya. And then, ganda yung klase ng kurtina nila rito. Yung tela. Very, hotel vibes din. Pero, nasisimplihan ako dun sa design ni New Armada. Maganda yung upuan. Maganda naman yung upuan niya. Compared dun sa nakita natin kanina kay Adi Putro, mas nawaw tayo dun. Pero okay rin. Siyempre nagkakatulong naman yan sa presyo, sa request ng customer. Yun lang, ayoko lang nung ganito. Hindi ako nagandahan. Tsaka dito sa overhead design niya. Hindi ko alam bakit may ganitong dugtong-dugtong. Dugtong-dugtong. Tsaka yung ganitong design hindi ko type. So ang vibes niya is black. Black with warm light. So, ayan. Then, with black seats na malalapad, maganda rin yung leather niya, yung design. With footrest. Ang meron ditong secret room. Siguro for crew.
So, oh, yan si U Armada, United Tractors, member of Astra. Anong relation niya dun sa Astra na dealers ng mga kotse? So yan si New Armada with Scania engine. So ito yung booth ni New Armada. Ilan lang yung kanyang display. So meron siyang 5 units na display. Volvo, Hino, Mercedes. So yun yung mga buses din nila. So yung bus community dito sa bus industry dito sa Indonesia, very high standards. Test drive ba sila? Kung titignan mo, halos lahat ng buses medyo high-end. Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Hino, walang China chassis, wala silang dinisplay na China chassis. Sarili nilang body, local body builders with European chassis. So kung makikita nyo, ang daming tao rito. Napakaraming tao. Meron mga bus enthusiast, meron mga owners, mga businessmen. Iba, ang laki ng market dito. Malaki yung bus community, bus industries nila rito sa Indonesia. Talo ang Philippines. Walang ganitong bodybuilders sa Pilipinas. Walang ganitong exhibit o exhibition for bus industry sa Pilipinas. Nakakainggit. Walang ganito sa Pilipinas. Kailan kaya magkakaroon ng ganito na 4 na bodybuilders naglalabanan? Sayang walang ganito sa Pilipinas. So next is Laksana. So ayan naman si Laksana. So tingnan natin ano naman ang meron dito sa Laksana bodybuilder dito sa Indonesia. Anong design ang meron kay Laksana? Konti lang yung display ni Laksana, pero anong meron? So ito naman si Scania. So ganun din yung design niya. Meron din siyang emblem dito with the Griffin. Parang may kahalintulad sila ni New Armada, pero iba ang headlight. Iba yung headlight na gamit ni Laksana. So ito ang body ni Laksana. So pasukin natin. Ano bang chassis ang ginamit ni Laksana dito sa Scania? Maganda yung stepboard niya rito. So ito rin ay K450. Wow. So wala silang K410, wala silang K360, wala silang K420. K450 with 6x2 chassis. So dito sa Indonesia, ang Scania na ginagamit nila common is 450 horsepower. Bigger engines, syempre for long haul travels. And then kung makikita nyo rin naman kasi, ang Scania engines nila, Scania buses nila, ginagamit nila for long haul trips. Like this one, super high decker, then 6x2. Mas mahaba. Let's see anong meron dito sa loob ng Laksana. This one is NBG chassis ng Scania. So new model ng Scania rin. Then ayun nga, may pinto talaga dito sa driver para may privacy. Tsaka mas tahimik dun sa passenger area. Then pasok ka dito. Ay, excuse me. Interior is 2x2. 2x2 with footrest din. So ito, may footrest. Lalagay mo yung sapatos mo rito. Ang galing nito. So lalagay mo yung sapatos mo rito. Then, patong mo yung paa mo dyan. Ang galing. Then yung design niya, black din. Ang kahoy pa to. Kahoy na warm light. Then sarado yung to overhead luggage niya. Parang seroplano rin. Then ito yung kanyang interior lights, yung aircon vent niya. Then ito, yung curtain niya, papel. Pareho nung sa Vietnam. Ayos to, parang sa Vietnam. Blinds. Ayan, diba? Ganda. Ayos to. So yung front area nitong Laksana is 2x2 with bigger seats. Mas malalapad na seats. Tignan natin yung nandun sa likod. May kakaiba akong nakita eh. Para tong skybus ng Bicol Isarog. Tignan natin ano bang meron dun sa likod.
nakakaiba. Bakit parang may mga cabinet? So dito, sa half niya, sa rear part niya, they have a sleeper bus. So, it's like economy and business class at the back. So, excuse me. So, this one is a 2x1 din. So, uso sa kanila dito, yung 2x1 na beds. Ayan o. So, dito sa kabila yung isahan. Dito naman, yung dalawahan. Sleeper bus na dalawahan. So, allowed sa kanila na may magkasama dito sa sleeper bus. So, hindi ko lang alam paano pag, halimbawa ako, tapos merong ibang pasahero, no? Or talaga magbubuka dito sa solo seats kung ikaw mag-isa, di ba? Para hindi ka mailang dun sa ibang pasahero makakatabi mo rito. So, ito naman yung sa baba. So, yan. Maganda rin yung beds niya. Leather na brown. Ang ganda ng pagkakahulma. Parang GV Florida rin. Pero, ang ayoko sa ganito, hindi maganda yung design ng vents niya. Aircon vent. Tsaka ito. Ano ba ito pa? Ilaw. Ilaw. Then ito walang TV. Tsaka open siya dun sa kabilang kabilang bed. May separate curtain din. Dito sa gitna. Tsaka may So ito. So yung dito sa rear part nitong bus is a sleeper bus. Then dun sa harap 2x2. So para siyang sky bus ni Bicol Isarog na economy and business class yung design. Sa isang bus, there's a two type of configuration. Pwedeng business class, pwedeng economy. So yun yung design din ni Laksana. So this is Laksana body. Walang CR Wala siyang CR. Ano ba namang klaseng hagdan yan? Hindi ko alam saan nakaapak. Oh, di ba? Ayun. So, yan. This is Laksana. So, next, we have PT Piala Mas Industry. So, sino siya? Pero, mayroong interesting dito. Hindi siya diecast. Hindi siya diecast pero ewan natin. Hingi tayo ng brochure. So, meron siyang Hino chassis. Ayan, meron siyang Hino chassis. PT Fiala Mas Industry. So, Hino chassis ang gamit niya. So, ito ang headlight niya, very familiar. So, Yutong headlight ang gamit niya. So, ito Mercedes-Benz. Wow, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz chassis with Yutong headlights. So, ito yung Mercedes-Benz niya. Very unique. Malayo dun sa design ng Yutong. Na bago yung may mga konting contour dito. Contour dyan. Ayos. Naging unique yung design niya. Tingnan natin yung loob ni PT Mialas. PT Piala. May naalas tuloy. So, ito. Ito yung loob niya. Very spacious. Tsaka pare-pareho sila ng design no? Ayan parang China. May konting touch ng China to So yung upuan niya maganda naman din. Ganda rin pero hindi ko alam kung hindi sarili rin dito sa Indonesian may tiki ito. Hindi siya China. Maganda rin yung interior niya. May laban din sa China. So ito yung interior niya. Simple pero maganda rin. Ang lang talaga sa mga standard bus nila. Ang laki ng windshield Sobrang laki ng windshield. So yan si PT Piala Mas. Piala Mas. Hindi malas. Next, the last one is Tentrem. So we have Tentrem, another bodybuilder ni Indonesia. So anong meron dito? Bakit nagkakagulo? So ito yung Tentrem with MAN. Yang pertama saya MAN. Ngayon lang ako nakakita ng MAN dito. Sa dami ng bodybuilder kanina, dito lang sa Tentrem may MAN. Then this one is a Scania. Scania chassis. Scania chassis. So itong bus ni Tentrem is the same din sa ibang configuration na nakita natin kanina. In the front area, they have 2x2 seats.
So, it's like Skybus ni Bicol Isaro. Then, dun sa likod is a sleeper bus. Sleeper beds with 2x1 configuration din. So, business class at the rear and economy dito sa harap. So, ang design din nung upuan niya maganda. Oh. Magandang klase rin. Higang-higa, yakap na yakap ka rito. Ganda mo ba? Tingnan natin tong kanyang so meron lang nagla-live dun sa likod. Wow, maganda tong sleeper bus ni Tentrem. So ito yung sleeper bus ni Tentrem. So 2x1 din siya. So dalawahan dito. Then isa rito sa kabila. So ngayon, ang interior design niya is black and wood with warm light din. Then, ito, hindi ko lang type yung mga ganitong klase black na material. Pero okay yung beds niya, oh. Okay yung bed niya. So, okay yung bed niya. Okay yung cabin niya, oh. Dito rin sa ilalim. Medyo mababa lang. Tapos meron din siyang TV. Pero ba't dito? Walang TV. No? Walang TV. Murah-meriah, yang pentingnya dengan tinggi 2 jam naik kereta. So, Kamu di Bosnia? Oh itu Pak? Lihat aja. Saya juga bilang aja, makanya dia cari. so Bukan gitu yang punyanya tuh. ito yung kanyang interior. Maganda yung po. Ano? Mas, tatong pasal. Insya Allah Kaltim, wow enggak nih, diserang sama orang Kaltim ya saya nih kalau udah ngomong Kaltim. Kaltim. Mahaba rin yung bed mo. Ya. Mahaba rin yung bed. Sangat cantik. Pero bakit kaya walang TV dito? No? Biar bisa menikmati jalanan berkualitas. Kwadrado lang yung bintana. Tapos ang laki ng ano. Dito ba sa kabila? Nagkaiba. Nagkaiba siya. Iya, kan. Ini boleh Bu dikasih lihat kenyamanan level. May saraduhan. Wow. So, ayan. Ayos. May saraduhan siya. Ito. Siguro, ang design dito sa single bed niya, mas premium kasi may sariling TV. Then, merong pintuan ditong ganito. Then dito, sa 2x1, kurtina lang yung harang na. Tapos, wala siyang TV. Diba? Ibang bayad dito. Dito sa single bed. So, ayan yung difference niya. Dito sa dalawahan, siguro mas mura ang pamasahe. Kasi wala siyang TV. Then, ganito lang yung privacy curtain niya. Unlike dito sa single bed, may TV. Then, solo mo yung bed at Yang multi-class. may privacy kang ganyan. Kalau yang tahun ini ya. Diba? Ayos. Meron kang mas murang sleeper bed, merong mas mahal. Very, very nice, very nice. Nice idea, tatlong configuration dun sa isang bus. So, meron dito sa unang area, 2x2 seats. So, ito yung 2x2 seats niya. Ito yung 2x2 seats niya. Then, maganda dito sa harapan, no? So, ito yung harap niya. Tingnan mo.
Para siyang sleeper. Ibang configuration na naman to. Akala ko dalawa lang, tatlo. So ito rin yung isa, solo seats. Siguro mas mahal din to dahil meron kang view dun sa harap. Kita mo yung kalsada. So sleeper din yung design niya na 2x1. Yun nga lang, walang partition, walang separation. Then dito naman, unahan din, meron siyang 2x2. 2x2 seats pero hindi sleeper. Maganda yung reclining, may leg rest. Maganda rin yung legroom. Then, ito pala yung interior lights niya. Okay din yung mga design. Oh. Ito common tong overhead lights niyang ganito dito sa Indonesia. Then dito sa likod, ito yung toilet. Merong pantry, may sumunang tubig, meron. Then dito yung CR. And then dito sa likurang part, yung sleeper beds na may mga privacy rooms. Single unit pala to. So, handover nila. So, meron dong diecast na touring eh. Siguro yun yung may-ari. Diba? Hino. Ito, maganda yung mukha nito. Oh. Ganda ng mukha nito. Oh. Simple lang. Tapos, one-piece windshield. So, pare-pareho sila ng... Lanjut mas. Pare-pareho sila ng interior. Ito yung interior looks niya. Oh. Maganda yung upuan, ha? Oh, ganda ng upuan. Ayos yung tahi niya, oh. Tapos, ang design, 2x2 with conference. Wow. 4 na conference. So, yun ang mga designs ni Tentrem. Okay din. Ganda. Hino. Ano yung model ng Hino to? RK. Di naman siya RM eh. Oh. Volvo B11R 450. Biruin mo, Mana? bus company ka, pero power fleet yung nilaunch mo dito sa exhibit. Meron kang Scania K450, meron kang MAN, meron kang Mercedes-Benz, meron kang Hino. Wow. Very high-end bus company to. Hindi basta-basta. Para bumili ng mga power fleet brands ng buses. Ako melo yo. So ito yung may-ari. Picture naman sila. Oh. So lahat ng naka-display na unit nila yan. So ikaw bus operator ka, meron kang power fleet na Volvo, Mercedes-Benz, MAN, Hino. Diba? Wow. Very nice. Very nice. Hindi basta-basta si Madam. Bukan apa-apa, Hindi karena basta-basta si Madam. hidup kita di industri ini. Yang harus dijaga ada Ito naman si... bagaimana merawat yang baik. Ano na ito? Supaya tidak ada Adi masalah Putro. perawatannya, hadirkan TKP untuk naruskan Si partner. Adi Putro. Naglo-launch din. Karena customer satisfying kita ini semua menjadi manfaat yang baik. Malayong-malayo talaga sa Pilipinas. Pero mo, Minimal bertahan di ang laki ng bus community nila. Ang bus industry nila. Jening, Aldila, terima kasih. Yang Para semua magkaroon ng ganitong exhibit. Diba? Ang daming tao. 5 bodybuilder. Wow. Very nice. Ang daming tao. Ang layo sa Pilipinas. Hindi natin kaya makipagsabayan sa mga katabi nating bansa. Ito, katabi lang din natin, parang Vietnam. Pero sila, pagdating sa mass transport, talagang sila.